Kabanata 5251. Alam na ng buong Golden Sands ang tungkol sa pagkamatay ni Quill Gibson ngayon. Ang iba pang 5 hermit families, ang pamilyang Patel, at marami pang mayayamang pamilya sa lungsod na ito ay naghahanda para sa kanyang libing. Paano naman yun? Tanong ni Harvey York. Alam din ni Blaine John ang tungkol dito. Nagsalita si Kyrie Patel sa kakaibang tono. Nagpasya siyang ipadala ng direkta si Mr. Quill. Ang pamilya John ay naghanda ng napakagandang regalo. Darating sila sa punong tanggapan ng Heaven's Gate ng mas kaunti higit sa kalahating araw. Kumunot ang noo ni Harvey. Maaaring hindi alam ng mga tagalabas, ngunit ang relasyon sa pagitan ng 6 na hermit families at ang pamilya John ay hindi mas mababa sa isang mapanirang isa. Pumunta si Blaine sa libing ni Quill sa halip na ipagdiwang ang kanyang kamatayan. May malinaw na mali dito. Sigurado ka bang pumunta siya sa punong tanggapan ng Heaven's Gate? Binuksan ni Harvey ang video call at kumunot ang noo niya kay Kyrie. Hindi ba siya natuto sa kanyang karanasan pagkatapos niyang maranasan ang napakaraming bagay? Balak pa niya na humarap sa akin. Hindi ba siya natatakot na sasampalan ko siya hanggang mamatay? At saka, why not get someone from the family to come if he wants to clear his family name? Ano ang sinusubukan niya? Inilalagay ang sarili sa panganib. Ano ang layunin? Sandaling inisip ni Kyrie ang buong sitwasyon. Kung tama ang hula ko, tiyak na sinusubukan niyang makuha ang simpatiya ng lahat sa Golden Sands. Dahil lubusang nagkakaisa ang pamilya Patel, walang ibang may pagkakataon na makibahagi sa aming mga usapin. Sa ganitong mga kalagayan, ang pamilya John ay magkakaroon ng maraming alalahanin kung ang hermit family ay sasama sa amin. Dapat ay dumating siya upang makipagkasundo sa amin upang makita kung maaari niyang pabagalin ang sitwasyon. Alam niya talaga kung ano ang ginagawa ko sa punong tanggapan. Naglakas loob pa rin siyang magpakita ngayon. Napangiti si Kyrie. Batay sa aking intelligence, sina Adler Lowe at Osman Bowie ay hindi mabubuting tao, ngunit sila ay magaling sa kanilang mga trabaho. Hindi nila sinabi na sangkot ka sa sitwasyong ito, at walang anumang impormasyon tungkol sa iyo na nag-leak. Sa puntong ito, ang mga tagalabas lamang ang nakakaalam tungkol sa pagtaas ng kapangyarihan ni Prince Gibson. Hindi lang niya pinatay si Layton, kundi naging pinuno din siya ng Heaven's Gate. Siya ay naging isang kilalang tao sa Golden Sands ngayon. Natural lang na plano ni Blaine na maging kakampi si Prince. Kung tutuusin, ang mga interes lang niya. Gusto niyang ibalik ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpasok sa Circle of Friends ni Prince Gibson. Hindi lamang niya malalaman ang katotohanan ng Heaven's Gate, ngunit malamang na may makukuha rin siyang tulong upang siya ay ganap na kontrolin ang Golden Sands. Na-underestimate talaga natin yung tao, kumbaga. Akala ko naglalay low lang siya, pero behind the scenes pala ang pinaghahandaan niya. I wonder kung ano pa ang inilaan niya para sa atin. Sumimangot sandali si Kyrie. Ang mga taga-isla, ang libing ni Quill Gibson ay gumawa ng kaguluhan sa Golden Sands. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Gibson ay palaging may magandang reputasyon sa lungsod. Napanatili ni Quill ang kaayusan sa underworld ng Golden Sands, na pinipigilan ng mga tao sa underworld mula sa panliligalig sa mga ordinaryong mamamayan kasama ng mayayamang pamilya. Para sa maraming tao, si Quill ang anghel na tagapag-alaga ng lungsod. Sabi nga, nakakagulat na marinig ang pagkamatay ni Quill ay nagmula sa isang hindi makatarungang paglilitis. Ang pagbangon ni Prince Gibson sa kapangyarihan ay umani rin ng maraming atensyon. Dahil si Prince Gibson ang naging pinuno ng Heaven's Gate, tiyak na tataas ang katayuan ng pamilya Gibson. Ligtas na sabihin na kung gusto ni Prince Gibson, maaari niyang pag-isahin ang lahat ng puwersa ng Golden Sands. Pero kung papanig si Prince Gibson sa pamilya Patel, malaki ang tsansa na mapabagsak sa laban ang pamilya John, isa sa nangungunang 10 pamilya. Kaya naman nagpasya ang marami sa mga mayayamang pamilya na magpadala ng kanilang mga kinatawan para dumalo sa libing ni Quill. Ang punong tanggapan ng Heaven's Gate ay naging isang mataong lugar sa oras na ito. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban para sa kapangyarihan,
muling naging tense ang lugar. Dahil ang mga taong dumating ay pawang mula sa mayayamang pamilya, muling mag-iiba ang sitwasyon ng Heaven's Gate kung may masangkot sa gulo. Sa loob ng tirahan ng pamilya Gibson, sumandal si Harvey York sa kanyang upuan habang nakatingin sa pond sa kanyang harapan, at humihigop ng kanyang black tea. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag ng paa sa tabi niya. Sir York, magalang na bati ni Prince Gibson bago nagsalin ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Harvey. Napatingin si Harvey kay Prince. You're the leader of Heaven's Gate now. Hindi ba hindi karapat-dapat na buhusan mo ako ng tsaa? Tiyak na nagbibiro ka, Sir York. Bulalas ni Prince. Kung wala ka, hindi lamang ang pangalan ng tatay ko ang hindi maibabalik, malamang na namatay na ako sa proseso. Ang pagiging nasa ganoong posisyon ay hindi man lang sumagi sa isip ko. Maaaring ako ang pinuno sa mata ng lahat, ngunit ako pa rin ang iyong junior. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Tandaan mong tingnan ang librong binigay ko sa'yo. Huwag pansinin ang bawat ikasyam na pangungusap, at makikita mo ang mental cultivation technique na hinahangad ng lahat. Kahit na hindi ka maaaring maging isang Diyos ng digmaan, hindi magiging napakahirap para sa iyo na maging isang hari ng armas pagkatapos mong gawing perpekto ang iyong martial arts. Kung tutuusin, hindi ka naman pwedeng maging pasaway gaya ng dati, ngayon na leader ka na, di ba? Sumang-ayon na tumanggo si Prince Gibson. Huwag kang mag-alala, I'll make it a point to read it. Maaari kong ipangako na kahit sa hinaharap, ang Heaven's Gate ay magiging iyo upang mag-utos. Hinaway ni Harvey ang kamay para putulin si Prince. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit hindi na kailangang sabihin ang mga bagay na ganoon. Walang kabuluhan na sabihin ang mga bagay na iyon ng malakas. Pag-usapan natin ang negosyo. Bakit ka nandito sa halip na i-welcome ang mga bisita mula sa Golden Sands? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Prince Gibson. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Bukas ay libing na ng aking ama. Natatakot akong maulit ang masasamang bagay sa napakaraming tao dito. Agad namang tumanggo si Harvey. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Prince. Pagkatapos ng biglaang pag-angat sa kapangyarihan, malamang nawala siyang lakas para mapanatili ang kaayusan sa ngayon. Ang paghiling ng tulong ni Harvey ay nangangahulugan ng pagprotekta sa kanyang awtoridad bilang pinuno ng Heaven's Gate. Mas mainam na tingnan ang lahat. Hindi tuwirang tinanggihan ni Harvey York ang kahilingan ni Prince Gibson. Nagpalit siya ng ibang jacket bago lumabas. Maya-maya pa, nakarating na ang dalawa sa entrance ng Heaven's Gate's headquarters. Habang nasa daan, binalaan na ni Prince si Harvey tungkol sa prominenteng figure na magpapakita. Inaasahan nila si Azrael Bolton, ang pinuno ng 6 na grupo ng kinatawan ng Hermit families. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakaangkop na nakatatanda sa mga Hermit family upang mamuno sa libing ni Quill. Ang iba ay hindi karapat-dapat na gawin ito o abala lamang. Napatingin din si Harvey kay Azrael. Kung tutusin, medyo magalang para sa kanya na magpakita ng personal para lang sa libing ni Quill. Kung hindi yun ang kaso, ang isang kilalang tao na tulad niya ay hindi aalis sa Golden Sands ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang saman ng loob sa hindi mabilang na mga tao. Ang pag-alis sa kanyang lugar ay magiging lubhang hindi ligtas. At saka, marami siyang ginawang paghahanda bago pumunta rito. Nang walang gaanong pagtitiwala sa Heaven's Gate, inayos niya na maraming tao ang dumalo bago siya mismong dumating. Pagbaba ni Harvey at Prince Gibson sa sasakyan, maliban sa mga alagad ng Heaven's Gate, ang nakita lang nila ay mga gwardya ng Hermit families. Parang pamilyar ang mga guard sa mukha ni Harvey. Pagkatapos nilang magalang na yumuko kina Harvey at Prince, nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Habang nakatingin sa kalsada sa hindi kalayuan, nakita ng dalawa ang isang hilera ng mga SUV na papalapit. Kitang-kita sa mga bubong ng mga sasakyan ang mga mabangis na lalaki na may kargang mga baril. Nang nakaparada na ang mga sasakyan, lumabas ang mga mabangis na lalaki bago maingat na tumingin sa paligid. Di nagtagal, lumitaw ang isang dosenang ekspertong martial artist.
Dumating ang kinatawan ng grupo ng mga hermit families pagkatapos noon. Si Azrael ng pamilya Bolton, si Darius ng pamilya Jackson, si Saul ng pamilya Robbins, si Arlette ng pamilyang Pagan, si Watson ng pamilya Braff. Lahat ito ay mga matandang kaibigan ni Harvey. Ang ilan ay mas matanda pa kumpara kay Quill. Malinaw kay Prince na kailangan niya si Harvey para mamagitan sa sitwasyon. Matagal na, lahat. Ngumiti ng mahina si Harvey. Salamat sa pagpunta dito. Gayun din, Sir York. Tumango si Azrael. I'm sorry kailangan mo kaming batiin ng ganito kapag sobrang busy mo. Humagalpak ng tawa si Saul. Dahil mahal kong kapatid siya, pipigilan ko ang pagsasabi ng mga ganyan. Napasulyap si Arlette kay Harvey na parabang nakatingin sa scum of earth. Natigilan si Harvey matapos makita ang pagmumukha nito. Wala man lang akong ginawa sa iyo. Sa kabila ng kung paano siya umiirap sa iyo, siya ay higit na nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan, paglilinaw ni Watson. Nagalit siya kaya sinira niya ang ilan sa mga antik ng pamilya niya dahil hindi mo siya tinitext. Kung mabangkarote ang pamilyang Pagan, dapat sa iyo ang sisi na iyon, alam mo ba? Lahat ay mahinang tumawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Watson. Lahat sila ay matandang magkaibigan. Natural na hugasan ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang maliit na kwentuhan. Ngumiti si Prince bago humakbang. I'll skip the pleasantries since we are all friends here. Halika, punta tayo sa ibang lugar bago tayo mag-usap. Swoosh! Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure sa isang madilim na sulok nang marinig ang isang nakakatusok na tunog sa hangin. Nahukay ang lupa nang magtaas ang figure ng pana at hilahin ang gatilyo kay Azrael. Bang, bang, bang! Ang mga gwardya ay agad na nagbago ng ekspresyon nang sila ay nagpaputok sa direksyon ng figure nang walang tanong. Kasabay nito, umikot ang mga dalubhasang martial artist upang panatilihing ligtas si Azrael Bolton at ang iba pa. Nakasimangot si Harvey York habang nakikita ang tanawin. Ang taong iyon ay dapat na nagtatago sa parehong lugar ng higit sa 24 na oras. Ganoon katagal silang nagtago para lang sa isang shot na iyon. Ganoon ba talaga ka-crucial na patayin si Azrael? Boom! Isang malakas na pagsabog ang narinig habang iniisip pa rin ni Harvey ang sitwasyon. Isang palaso ang pumutok ng tamaan ito ng isa sa mga ligaw na bala. Kung ang palaso ay damapo sa harap ng mga tao, maraming tao ang mamamatay o malubhang nasugatan. Isang nakatagong sandata mula sa Island Nations. Napakunot-noo si Harvey. Shit! Mabilis na nakatakas ang bumaril sa lugar matapos mawala ang target, na inihayag ang mga pampasabog na C4 na nakatali sa kanyang katawan. Agad siyang tumakbo patungo kay Azrael at sa iba pa nang walang pag-aalinlangan. Pero bago pa siya makalapit ay puno na ng mga butas ang katawan niya. Boom! Pumutok ang mga pampasabog, na nagdulot ng napakalaking pagsabog habang ang dugo at mga piraso ng laman ay tumalsik kung saan-saan. Hindi lamang ipinakita ng pagpatay kung gaano kalupit ang salarin, ngunit nilinaw din ito na wala pa ring sapat na kontrol si Prince Gibson sa Heaven's Gate. Kung hindi, walang taong ganyan ang makakalusot. Sumimangot si Harvey habang maraming tao na nakasuot ng sneaking suit ang tumalon mula sa mga anino ng puno. Dali-dali nilang nilapitan ang mga tao, na para bang maaari silang makihalo sa mga gusali sa kanilang kalooban. Mga ninja, ungol ni Harvey, bang, bang, bang. Tumunog ang mga sniper rifles. Ang dosenang mga ninja ay bumagsak na sa lupa bago pa man sila makamit ang anuman. Ilang mga katawan pa ang dinala pababa mula sa matataas na lugar. Sila ay malamang na mga sniper na inayos ng mga kalaban. Seryoso ang itsura ni Harvey. Ang mga taong kumilos ay hindi naman mga tauhan ni Prince Gibson. Lahat sila ay mula sa 6 na hermit family. Matapos makita ang pagmumukha ni Harvey, nakangiting humakbang si Azrael bago tinapik ang balikat nito. Mag-usap tayo habang naglalakad-lakad. Oo naman. Sumenya si Harvey kay Prince na hahawakan ang paglilinis bago ito sumabay kay Azrael. Sinindihan ni Azrael ang kanyang tabako at huminga ng kaunti.
Mayroon kaming isang detalyadong mapa ng punong tanggapan ng Heaven's Gate kasama ang mga lihim na daanan nito. Inabot ito sa akin ni Quill Gibson bago siya mamatay. Siguro alam na niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Kaya naman nagpa siyang magplano ng maaga. Inabot ni Azrael ang isang notebook kay Harvey. Walang sabi-sabing sumilip si Harvey. Mula sa isang tiyak na pananaw, hindi lamang ang Heaven's Gate ay nakakakuha ng bagong pagbabago ng kapangyarihan, ngunit gayon din ang buong Golden Sands. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na nakikipagtrabaho si Blaine sa Evermore at sa Island Nations. Ang kanilang layunin ay alisin ang bawat pangunahing figure ng 6 na hermit families, kabilang na ang pamilyang Patel. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5255. Ang Golden Sands ay kukunin ng pamilya John, ni Blaine John. Kalmadong nagsasalita si Azrael Bolton nang sabihin niya ang mga nakakagulat na salita. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang mapagpasyang labanan para sa lungsod ay pinasimulan dahil sa libing ni Quill Gibson. Noong una, ang 6 na hermit families at ang pamilyang Patel ay hindi nagkaroon ng magandang pagkakataon na manalo. Ngunit dahil sa iyo, ang aming mga pagkakataon ay makabuluhang bumuti. Tahimik na ngumiti si Harvey York. Mula sa sandaling dumating siya sa Golden Sands, malalim na siyang nasangkot sa sitwasyon ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumating upang subaybayan ang Evermore. Sabi nga, medyo nakakagulat na alam din ni Azrael ang organisasyon. Kaya napagdesisyunan ni Blaine na umarte na. Sa halip na sabihin na pupunta siya para sa hermit families at sa pamilya Patel, dapat kong sabihin sa iyo na malamang na darating siya para sa ating lahat, Harvey. Dahil ito ay isang magandang pagkakataon, tiyak na target kanya pati na rin ang iba pa sa amin. Sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon. Hindi ba niya gustong paghiwalayin tayo sa pamamagitan ng pagkapanalo sa ilan sa atin? Oo, at hindi. Napabuntong hininga si Azrael. Ang pagpatay ay isang mensahe. Kung gusto niyang paghiwalayin kami, hindi niya kailanman inayos ang pagpatay sa una. Pero hindi lang nangyari ang assassination, ibinunyag pa niya ang pagkakakilanlan ng mga Islanders. Sa puntong ito, hindi lamang niya pinuputol ang kanyang mga pagpipilian, ngunit nagpaplano rin siyang labanan tayo hanggang kamatayan. Pansamantalang tumahimik si Harvey, ganun ba siya ka-confident na kaya niyang ilabas tayong lahat? Siya, ang Island Nations, at Evermore na pinagsama ay maaaring hindi gawin ang trabaho. Pero huwag mong kalimutan, sabi ng mga alamat, ang kanyang pinakamalaking katulong ay mula sa Walsing. Hindi siya nagpakita sa publiko dati, ngunit ang kanyang mga aksyon lamang ay sapat na upang makaapekto sa buong Golden Sands. Sa kaunting impluensya lamang, ang pamilya Braff, ang pinakamalaking suporta ng hermit families, ay walang pagpipilian kundi ang umalis sa lungsod pagkatapos na maitatag ang kanilang sarili sa loob ng maraming taon. Si Blaine ay tiyak na handa. Sino ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Azrael bago tumahimik. Ang pinuno ng nangungunang 10 pamilya, ang Young Master, si Emery Wright. Ang pamilya Wright. Napabuntong hininga si Harvey. Kailangan nating tiyakin ang isang bagay. Si Emery Wright ba ang kumukuha ng lahat ng mga string, o ito ba ang pamilya? Masama kung ito ang huli. Umiling si Azrael. Siguro hindi yung pamilya. Kung oo, bakit paalisan si Eliel Braff sa lungsod? Malamang, si Emery. Ano ang kanyang layunin? Isang malalim na titig ang ipinakita ni Azrael nang tumingin siya sa direksyon ng Walsing. Mula noong sinaunang panahon, ang mga makapangyarihang tao ay palaging naghahanap ng suporta ng iba upang matanggap sa lipunan. Ang Golden Sands ay itinuturing na Midheaven. Ito ay isang mataong lungsod na may malalim na kasaysayan. Kung kontrolado ni Emery ang lungsod, tataas pa siya. Kapag nangyari iyon, sino ang makakapigil sa kanya na maging linchpin ng lungsod? Napabuntong hininga si Harvey York nang tumingin siya sa direksyon ng Walsing. Sinong mag-aakalang ang laban para sa Golden Sands ay laban lang para sa trono?
Sandaling inisip niya ang sitwasyon. Dahil sangkot si Emery Wright sa sitwasyon, bakit nandito rin si Evermore at ang mga Islanders? Hindi ba niya alam na lubos silang hinahamak ng Big Boss? Ang mga sumunod na salita ni Azrael Bolton ay lubos na ikinagulat ni Harvey. Ayaw ni Big Boss na pamahalaan ng bansa. Sa kanyang mga mata, ang bansa H ay pag-aari ng lahat. Kung tutuusin, ang mabubuti lang ang maaaring magkaroon ng posisyon kay Big Boss. Iyon ang dahilan kung bakit naganap ang labanan sa unang lugar. Natigilan si Harvey. Maaaring isipin ka ng mga taong hindi nakakaalam bilang isa sa mga nakatatanda sa bansa H, si Azrael. Seryoso ka ba ngayon? Siyempre ako. Seryoso ang itsura ni Azrael. Sinabi sa akin ni Eliel Braff pagkatapos niyang malasing. Matagal na rin siyang hindi masaya kay Emery. Mahihirapan siyang pumunta sa Walls Inn. Nang may sasabihin pa sana si Harvey, napahinto ang mga gwardya na naglalakad sa harapan. Kumaway din si Prince Gibson na may kakaibang ekspresyon. Sir York, Theo Azrael. Nandito si Blaine John. Nasa entrance siya. Sinabi niya na gusto niyang magbigay-pugay kay Quill Gibson sa tirahan ng pamilya Gibson. Kakaibang ekspresyon ang pinapakita ni Harvey at Azrael. Pagkatapos ng kanilang pagsusuri, naisip nilang hihilahin ni Blaine ang mga string mula sa likod ng mga eksena, ngunit nagpakita siya ng ganoon. Anong binabalak niya? Nakakunot ang noo ni Azrael bago tumingin kay Harvey. Isipin, Harvey. Sandaling inisip din ni Harvey ang sitwasyon. Hindi nararapat na hindi gumanti pa rin. Kung hindi natin siya papansinin ngayon, siguradong pagsisihan natin iyon sa hinaharap. Mapapag-alitan si Prince Gibson sa kanyang hindi tamang pagbangon. Hindi lang natin siya tinatanggap, gagawin din natin ito ng buong paggalang. Ang sabi, naiintriga ako. I wonder kung ano ang pinaghahandaan sa atin ng ating mahal na young master pagkatapos ng mahabang panahon na nagtago. Sana hindi siya ma-disappoint, napaisip si Azrael sa sitwasyon. Kung ganoon, I should just go with Prince instead. The rest of you should relax. Si Harvey ay stoic. Kung tama ako, si Blaine siguro ang pupunta para kay Prince Gibson. Kung hindi ko panindigan si Prince, masama kong mapagsamantalahan ang mahal kong pamangkin. Ang punong tanggapan ng Heaven's Gate sa pasukan. 1 dosenang Rolls-Royce Cullinan ang nakaparada doon. 12 dosenang mga ekspertong martial artist ang bumaba sa mga sasakyan bago tumayo sa harapan. Maya-maya, dumating ang young master ng pamilya John. May ilang lalaki at babae na sumunod sa kanya. Tila naiinis sila sa tuwing sumulyap sila sa mga gusali sa kanilang paligid. Young Master Blaine, sinasabi nila na ang Golden Sands ay itinuturing na mismong Mid-Heaven. Wala sa mga ito ang mukhang ganoon sa lahat. Isang gwapong binata na naglalaro ng turkesa ay nagpapakita ng mapanghamak na ekspresyon. Sinulyapan ni Blaine John ang lalaki bago ngumiti ng mahina. Siyempre, ang lugar ay walang laban sa Walls Inn, young Master Wesley. Kung gayon, isa pa rin itong first-rate na lungsod na may 1,000 taon na kasaysayan. Higit sa lahat, ito ang makapangyarihang Heaven's Gates headquarters na pinag-uusapan natin. Kung alam ng mga tao dito ang tungkol sa paglalagay namin ng lugar, magkakaroon kami ng malaking problema. Naiinis na tumawa si Wesley Wright matapos marinig ang mga salitang iyon. Siya ay kamag-anak lamang ng pamilya Wright at isa sa mga nasasakupan ni Emery Wright. Pero simula nang dumating siya hanggang sa Golden Sands, malinaw na kinatawan din niya si Emery. Kahit na ang isang tulad ni Blaine ay kailangang magbigay ng respeto, pabayaan ang ibang mga tao. Isang babaeng nakadamit sa likod ni Wesley ang ngumiti ng mapanghusga at mapangasar. Nagpapakita rin ng pangungutya ang iba. Natural, lahat sila ay napuno ng higit na kagalingan mula noong sila ay nagmula sa Walls Inn. Natural na mababa ang tingin nila sa ganoong lugar. So paano kung isa itong sagradong martial arts training ground? Malaki pa rin itong Walls Inn. Hindi lang yan, lahat tayo ay nakapunta na sa mga lugar na yan. Ang isang rundown na lugar na tulad nito ay walang laban sa iba. Tulad ng inaasahan mula sa ilalim ng Bar Iles.
Dumating sina Harvey York, Prince Gibson, at ang iba pa sa sandaling ito. Si Blaine at ang iba ay likas na sumulyap. Agad na hindi pinansin si Harvey dahil sa kanyang ordinaryong presensya. Sa halip, nakatuon ang kanilang mga tingin kay Prince. Kahit gaano pa nila kababa ang tingin sa Heaven's Gate, si Prince pa rin ang pinuno ng Sacred Martial Arts Training Ground. Si Prince ay maaaring ituring na outstanding kahit na laban kay Blaine sa mga nakababatang henerasyon. Ang sabi, si Wesley at ang iba pa ay nagpakita pa rin ng panghamak ng tumingin kay Prince ng mahigpit. "Welcome, young Master John." Isang karangalan. Nakangiting naglakad si Prince bago bahagyang nakipagkamay. Matagal nang magkaaway ang dalawa ngunit kailangan pa ring kumilos sa publiko. Kung tutusin, karaniwang alam na nadadalo si Blaine sa libing ni Quill. Kahit gaano pa siya kasuklam kay Prince, pinilit niyang ngumiti. "Kalokohan. Sa Heaven's Gate, walang ibig sabihin ang identity ko." Sinulyapan ni Blaine si Harvey bago sumagot ng malalim. Tapos, umatras siya bago nagpakita ng seryosong ekspresyon. "Hayaan mong ipakilala kita, Mr. Prince Gibson. Ito si Young Master Wesley ng pamilya Wright, isa sa nangungunang 10 pamilya." Dumating siya upang bisitahin si Quill sa ngalan ni Young Master Emery upang ipakita ang kanyang katapatan. "Sana maintindihan mo ang kahulugan nito." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Prince Gibson. "Emery Wright." Bulalas niya sa basag na boses. Nagkatinginan si Wesley at ang iba pang mga tao nang bakas sa kanilang mga tingin ang pangungutya. Tulad ng inaasahan mula sa isang bansang kagaya niya. Mukhang mabilis nating makakamit ang ating layunin kung iyon ang magiging reaksyon niya pagkatapos marinig ang pangalan ni Young Master Emery. Walang pagdadalawang isip, kumakbang si Wesley at mahinang ngumiti. "Pumunta ako dito para ipakita ang pagkakaibigan ni Young Master Emery, Mr. Prince. Bukod sa pagdalo sa libing, gusto naming imbitahan ang pamilya Gibson na bisitahin kami sa Walsing. Gusto ni Young Master Emery na makipag-inuman sa iyo." Sa ibabaw, ang mga salitang iyon ay tila simple. Ngunit sa katotohanan, ito ang pinakadirektang paraan ng pagwawagi sa isang tao. Kung tatanggapin ni Prinsipe Gibson ang imbitasyon, magiging isa siya sa mga tauhan ni Emery Wright. Walang mga pangako na kailangang gawin, at walang mga kahilingan na ilalabas. Ang mga salita lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano kalalim ang kahulugan. Nagpakita si Prince ng medyo kaawa-awang ekspresyon. Naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Kung tatanggapin niya ang imbitasyon, papanig siya kina Emery at Blaine John. Kung tumanggi siya, makikita siyang walang respeto kay Emery sa publiko. Batay sa pagkakakilanlan ni Emery, tiyak na walang awa ang kanyang paghihiganti kapag tinanggihan siya ni Prince. Hindi naman kasi close-minded si Emery. Napakalaki ng pagkakakilanlan niya. Ang mga tao ay hindi magdadalawang isip na alisin ang sinumang hindi gumagalang sa kanya para lamang mapunta sa kanyang mabuting biyaya. Matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Prince, ipinakita ni Blaine ang isang bakas ng paghamak sa kanyang mga tingin. Siya ay dumanas ng maraming pagkalugi dahil kay Harvey. Dahil sa kanya, maliban sa pagkawala ng Golden Cell matapos ang pagsusumikap na kontrolin ito, nakulong din si Kingsley Quinlan, isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Blaine. Sabi nga, mapanlikha niyang nilampasan ang lahat ng problemang iyon para lang mapaghandaan ang pagpanaw ni Harvey. Young Master Wesley, sumulong si Harvey nang si Prince ay nakakatakot ang mukha. Dahil malapit na ang libing ng ama ni Mr. Prince, kailangan niyang manatili sa Heaven's Gate sa tabi ng kanyang ama ayon sa mga patakaran. Mapagpakumbaba ko lang natanggihan ang iyong mapagbigay na alok para sa kanya. Pakipadala ng salita kay Young Master Emery. Kahit hindi makapunta si Mr. Prince sa Walsing. Pero iinom ako kay Young Master Emery kapag pumunta na ako. Sigurado akong magiging masaya siya kung ganoon. Mabilis na sumingit si Prince matapos marinig ang sinabi ni Harvey. "Tama, that's Heaven's Gate's rule," sabi ni Prince matapos marinig ang mabilis na pag-diffuse ni Harvey sa krisis sa kamay. "Maaari ko lang tanggihan ang iyong alok.
At muli, ang lahat ng Heaven's Gate ay pinarangalan na magkaroon ng imbitasyon ni Young Master Emery. Iimbitahan natin siya dito kung makikita natin siya ulit sa Golden Sands. Matapos makitang casual na hinahawakan nina Harvey at Prince ang sitwasyon, lumala ang ekspresyon ni Blaine. Alam niyang si Harvey ay isang mabigat na kalaban ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya katigas. Patuloy niyang inihagi si Harvey sa gulo, ngunit nagawa pa rin niyang makaalis sa bawat isa ng walang labis na pagsisikap, tulad ng inaasahan mula sa isang taong tulad ni Harvey. Ang sabi, hindi tumigil doon si Blaine. Bakit ka magdedesisyon ng ganyan para kay Mr. Prince? Akala ko walang sinuman sa mundo ang makakagawa ng ganoong bagay. Kahit si Young Master Emery ay tila walang ganoong kapangyarihan. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang titulo mo bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa? Matalim na tingin ang ibinigay ni Wesley matapos marinig ang mga salitang iyon. Yung representative, siya yun. Tama, nakangiting sagot ni Blaine. Ang lalaking ito ang nag-iisang tinalo ang lahat ng nangungunang talento ng India at ginawa ang Country H na isa sa 5 direktor ng World Martial Arts Alliance. Siya rin ang may malapit na relasyon kay Princess Wright noon sa Floatwell. Ikaw, malamig na tumitig si Wesley Wright kay Harvey York. Natural na alam ng pamilya Wright ang tungkol kay Shenna Wright na tumayo para kay Harvey pabalik sa Floatwell. Ang simpleng aksyon ay nangangahulugan na sinubukan niyang ipanalo si Harvey. Kasama ng ugali ni Prinsipe Gibson, nangangahulugan din ito na may kontrol si Shenna sa Heaven's Gate. Para sa isang tulad ni Emery Wright, ang isang prinsesa na may napakalaking reputasyon sa mga tao ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa kanyang pagbangon. I see, hindi nakakagulat na gumawa ka ng ganoong dahilan para tanggihan si Young Master Emery. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Wesley. Buti naman pinaalalahanan ako ni Young Master John. Pagkatapos, inilipat ni Wesley ang kanyang tingin kay Prince. Isang beses pa kitang tanungin. Mas mabuting makinig kang mabuti. Iniimbitahan ka ni Young Master Emery na uminom. Pupunta ka ba o hindi? Huwag mo nang subukang gumawa ng anumang mga pipi na dahilan. Walang kwenta yun. Kung hindi ka tumugon, ituturing ko ito bilang pagtanggi mo sa alok. Nagdilim ang ekspresyon ni Wesley na may bakas ng pagbabanta at walang takot na tingin sa kanyang mga mata. Ngumisi din ang mga tao sa likod niya. Naturally, sa kanila, walang choice si Prince kundi sumunod sa mga banta ni Wesley. Maliban na lang kung gusto niyang mamatay, sinong maglalakas loob na suwayan si Wesley. Sampal, habang tumatawa ang lahat, casual na humakbang si Harvey bago itinapat ang likod ng palad sa mukha ni Wesley. Sabihin mo sa akin, ano ang iisipin mo pagkatapos mong matamaan ngayon? Nang walang anumang oras upang tumugon sa sampal, si Wesley ay agad na pinalipad. Gamulong-gulong siya sa lupa nang mapunta siya. Laking gulat ng mga tao sa paligid niya. Young Master Wesley, mabilis na sumugod ang mga natauhan niyang tao para buhatin si Wesley. Natigilan ang mga magagandang babae nang mapatitig sila kay Harvey. Hindi sila makapaniwala na ipapatong ni Harvey ang kanyang mga daliri kay Wesley. Hindi ba niya naiintindihan ang salita ni Wesley para sa pamilya Wright mula sa ibang pananaw? Hindi nagulat si Prince. Hindi niya nagustuhan si Wesley, na matagal nang nagpapakita ng sarili. Kung hindi dahil sa Heaven's Gate, siya ang sasample kay Wesley. How dare you? Representante ka lang. Wala ka talagang awtoridad. How dare you touch me? Natisod si Wesley sa lupa. Siya ay hindi kailanman nagdusa pa balik sa Walsing dahil sa kanyang kaugnayan sa pamilya Wright. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa walang pigil na galit. Go! Disable him! Bulalas niya sabay turo kay Harvey. Naturally, hindi niya maipagmamalaki muli ang kanyang lakas kung hindi niya mabaldado si Harvey. Paano niya gagawin ang plano niya noon? Sa anumang kaso, ang kanyang awtoridad ay ganap na mawawala kung hindi haharapin si Harvey. Isang dosenang ekspertong martial artist bodyguard ang humakbang bago malamig na pinandilatan si Harvey. Handa silang umatake alang-alang sa reputasyon ni Wesley.
Kabanata 5260. Huwag mong isipin na kaya mong ipagmalaki ang iyong lakas dahil lang ikaw ang kinatawan ng Martial Arts Alliance, bata. Kung walang aktwal na awtoridad, wala ka sa harapan ni Young Master Wesley. Itinagilad ng isang dalubhasang martial artist ang kanyang ulo na may malungkot na tingin. Para sa mga may karanasang tulad niya, hindi dapat ikagulat ni Harvey York ang mga nangungunang talento ng India. Kung tutuusin, nanalo lang siya laban sa mga nakababatang henerasyon. Siya ay hindi kailanman magiging sapat na sapat upang labanan ang mga martial artist na nilinang ng mayayamang pamilya. Bibigyan kita ng pagkakataon, anak. Lumuhad at sampalan ang sarili bilang paghingi ng tawad. Hindi ka namin papatayin kung gagawin mo. Pero kung hindi mo gagawin, sisirain namin ang moldito mong katawan. Hinugot ng isa pang martial artist ang kanyang espada habang nakatitig kay Harvey na may intensyong pumatay. Malinaw na ang mga martial artist ay nagkaroon ng karanasan sa pakikipagtulungan sa loob ng mahabang panahon. Pinalibutan nila si Harvey habang nag-uusap pa ang lahat. Nagningning ang mga mata ni Prince Gibson. Gusto niyang iwagayway ang kanyang kamay para makagalaw ang mga tao sa Heaven's Gate, ngunit pinigilan siya ni Harvey sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Malinaw kung bakit dinala ni Blaine John si Wesley Wright at ang iba pa upang pukawin at pagbabantaan sina Harvey at Prince. Gusto niyang guluhin ni Prince ang pamilya Wright. Either that, o gusto niyang pagbigyan si Prince. Obviously, hinding-hindi hahayaan ni Harvey na mangyari iyon. Bas again, bago pa man makakilos ang mga martial artist, umapak na si Harvey sa lupa. Ang mga luma na brick sa lupa ay agad na nabasag bago lumipad pasulong. Nakahawak sa dibdib ang isang dosenang martial artist habang sumisigaw sa sakit. Lahat sila ay pinalipad sa loob lamang ng isang segundo. Agad namang natigilan ang mga tao sa paligid ni Wesley. Hindi nila inaasahan na ganito pala katakot si Harvey. Mukhang may kasanayan ang kinatawan pagkatapos ng lahat. Natigilan si Wesley bago niya itinaas ang kanyang kamay, pinipigilan ng iba pang bodyguard na maglabas ng kanilang mga baril. Masyado kang bastos, bata. Bulalas ni Wesley habang nakapikit kay Harvey. Sinampal mo ako sa mukha. Tapos inilabas mo ang mga bodyguard ko. Dapat may death wish ka. Alam mo ba, kung gusto ko, pwede akong kumuha ng hukbo para lang matabunan ka sa isang tawag sa telepono. Ang 9 na puwersang militar at ang 4 na pundasyon ng bansa ay makikinig lamang sa pamilya Wright. How dare you go against the family like this? Gusto mo bang mamatay? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Kamag-anak ka lang na nagsasalita ng kalokohan sa publiko. Alam ba ito ng iyong Young Master Emery? Kahit na siya ay hindi maglalakas loob na sabihin ang isang bagay na tulad nito ngayon, hindi ba? Hindi siya hahayaan ni Big Boss na makatakas kung gagawin niya, pabayaan ang ibang tao. Hindi siya kahanga-hanga, ngunit ang mga taong tulad mo ay tinatrato siya bilang kahalili ni Big Boss. Baliw ka ba? Parang nakakakilabot si Wesley matapos marinig ang walang humpay na pahayag ni Harvey. Alam ng lahat na sinasabi ni Harvey ang malamig at mahirap na katotohanan. At muli, walang nang ahas magsalita ng ganito sa harap ni Wesley mula nang makilala siya ng publiko. Sa kanyang mga mata, ito ay sadyang hindi mapapatawad. Sa isip ng ibang tao, nakatadhana si Emery Wright na umangat sa kapangyarihan. Hindi siya dapat na walang katulad sa sinabi ni Harvey.